Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin ito pong ginawang pagpatay kay Mima Alicia. Sa mga hindi nakakakilala kung sino si Mima Alicia, si Mima Alicia po ay isang vlogger o isang babaeng vlogger na nagsasalita ng katotohanan at nakikipaglaban para sa mga Pilipino. Nakikipaglaban para sa katotohanan. Siya po ay isang vlogger na kung saan lagi pong nagpapaliwanag sa mga Pilipino kung ano ang tama at mali. At kung ano ang magagandang ginagawa at mga maling ginagawa ng mga politiko dito po sa ating bansa. Ngayon, kilalang kilala po itong si Mima Alicia na madalas na nababanggit niya sa kanyang vlog. Madalas na nababanggit niya sa kanyang vlog ito pong mga taong walang kwenta. Isa na po dyan si Vice President Sara Duterte at maging yung kanyang mga alagad. Ngayon, sa pagkawala po ni Mima Alicia, marahil iisa lang ang nasa isipan natin. Bagamat iisa ang nasa isipan natin, marami pong mga tao o mga personas na natatakot magsalita. Natatakot na tumbukin kung sino ang may kagagawan kung bakit namatay si Mima Alicia. Ngayon, alam kong marami sa mga kaisa natin, mga kakilala na mga vloggers ni Mima Alicia na natatakot na tumbukin kung sino ba ang may kagagawan ng pagpatay o sino ang mastermind sa pagpapapatay dito kay Alicia. Para sa akin, ito sa akin lamang po. Kasi kahit hindi magsalita itong si Sara Duterte, kahit hindi magsalita itong mga kakampi niya, alam kong si Mima Alicia ay sinadyang ipapatay nang sa ganun baka nagbabaka sakali itong si Vice President Sara Duterte na makuha niya na ang simpatya ng mga followers niya o ng mga subscribers niya. At hindi lang yun, malamang kaya sinadya na ipapatay itong si Mima Alicia, baka iniisip siguro ni Vice President Sara Duterte na matatakot ang mga vloggers. Mga vloggers na kampi sa administrasyong Marcos. Mga vloggers na nagsasalita ng katotohanan para sa mga Pilipino. Malamang, yan ang iniisip siguro ni Vice President Sara Duterte. O malamang, sinadya niya ring ipapatay si Mima Alicia para nang sa ganon matakot na itong mga vloggers na nakikipaglaban para sa katotohanan o nakikipaglaban para kay PBBM, para nang sa ganon ay hindi na sila mag-vlog pa kontra kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, bakit ba tinutumbok ko agad si Vice President Sara Duterte may kagagawa nito? Para sa akin hindi mahirap tumbukin. Para sa akin hindi mahirap tumbukin dahil sila lang naman o siya lang naman ang may kakayahan na pumatay ng tao o magpapatay ng isang taong hindi niya nagugustuhan. Ganon sila eh. Yan ang ginagawa nila sa Davao. Bago pa man nangyari yung patayan sa buong Pilipinas na kumitil ng 30,000 katao na karamihan ay walang kamalay-malay, may una na silang pinatay. Ayon kay Las Cañas, 3,000 katao. Missing yun. Kaya para sa akin, wala nang ibang dapat natumbukin dito at imbestigahan kundi itong si Vice President Sara Duterte. Dapat tumbukin agad ni Rimulya. Ngayon, isa lang ang masasabi ko, alam nyo, sa lahat ng ispeto, talagang madaya, magulang, at talagang tuso itong mga Duterte.
Noong mga panahon, araw-araw hanggang ngayon, tinitira nila, sinisira, binabanatan ng mga vloggers ni Sara Duterte itong ating mahal na Pangulo. May pinatay ba sa kanila? Nag-utos ba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patayin mo itong si Maharlika dahil ang dami-dami nitong mga pinagagawang mga kalokohan, pinagsasabing kalokohan, lalong-lalo na kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Di ba? Pinapatay ba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Hanggang ngayon buhay, mga kapatid. Si Bayad Bay, si Butch Bully, ha? Pati itong si Boss Dada TV at iba pang mga vloggers ni Sara Duterte. Naisa ba sa kanilang nakalagay ngayon sa kabaong? Wala, kasi hindi kriminal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at hindi mamamatay tao. Dahil alam ni Vice President Sara Duterte, padami ang mga taong naniniwala, ha, sa sinasabi ni Mima Alicia, pinapatay niya ito. Dahil natatakot si Vice President Sara Duterte na baka mas lalo siyang mahirapan sa 2020 kung sakaling makalusot siya sa impeachment na yan, mahihirapan siya. Dahil sa pamamagitan ng mga vloggers na kumakampi sa administrasyong ito, paunti ng paunti yung mga taong naloloko nila o napaniwala nila noon. Ngayon, ang tanong ko lang kay Vice President Sara Duterte, ilan pang mga vloggers ang papatayin mo o ipapapatay mo? Ilang mga vloggers pa, ha? O ilang mga kriminal pa ang uutusan mo para pumatay ng napakaraming vloggers na kampi sa administrasyong Marcos? Sagutin mo ko, Vice President Sara Duterte. Ilan pa ang gusto mong ipapatay? Kaya nga sabi ko sa ating mga kababayan, marami, simula pa lang ng ating programa, ilang taon na din naman, sabi, bakit daw ako nakamask? Alam nyo kasi mga kababayan, ito yung dahilan, ito yung lagi ko sinasabi. Kahit papaano, pagamat tayo walang bodyguard, kahit papaano, tayo po ay naiiwasan natin yung mga pagbabanta sa atin na tayo tirahin dahil yan nga, no? Kaya po nakaganito ko para kahit papaano maiwasan natin yung mga nagpaplano na tayo ay itumba. Alam ko, isa ako sa mga nasa listahan ni Vice President Sara Duterte para itumba. Ha? Kasi alam niyo naman siguro kung ano ang dahilan. Alam niyo naman siguro kung bakit. 'Di ba? Alam niyo, naalala ko tuloy, isa sa mga dahilan siguro kaya pinatumba ni Vice President Sara Duterte etong si Mima Alicia dahil siguro hindi niya nagustuhan yung minura siya. Sa totoo lang, Vice President Sara Duterte, kamura-mura ka naman eh. Kasi unang-una, kaya ka minumura ng mga tao, mga Pilipino, dahil unang-una, hayop ka eh. Kaya ka minumura ng mga Pilipino, unang-una, magnanakaw ka kasi mandarambong ka, sinungaling ka, mamamatay tao ka, kriminal ka, traidor ka. Kaya kung tutusin, kulang nga yung mura eh. Siguro, para sa akin, isa ito sa mga ikinagalit ni Vice President Sara Duterte. Kaya pinapatay niya si Mima Alicia. Panoorin natin mga kababayan. Tingnan ninyo kung ano yung pinagkaiba namin sa Waray nun, tapos sa Ilonggo. Oo. Mumurahin ko si Sara, nga demonyo ka Sara, makawat ka nga, hayop ka nga, diputa ka, pag-resign. Ikaw. Hindi mo nyo kagid, Sara. Hindi ka na lang gid mag-resign, bala. Tama na. So yun, malamang isa ito sa ikinagalit ni Vice President Sara Duterte kay Mima Alicia. Ngayon, Vice President Sara Duterte, kung nagalit ka na minura ka ni Mima Alicia sa kanyang vlog, kung tutusin tulad ng sinabi ko, kulang pang pambayad ang buhay mo sa mga pinagpapapatay mong tao. Ha? Tas magagalit ka na minumura ka? Kulang. Kahit pa nga sunugin ka ng buhay eh. Kahit katayin ka pa, durugin ka pa, pinuhin ka pa ng ng husto, kulang na pambayad yan sa mga nagawa mong kasalanan dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na sa mga Pilipino na inabuso ninyo. Grabe. Ganun-ganun na lamang. Kaya tuloy naalala ko tuloy yung sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung siya nga daw
ay ganun-ganun na lamang pagbantaan ni Vice President Sara Duterte, ano pa kaya yung mga walang kapangyarihan? Ayan. Dahil hindi matanggap ni Vice President Sara Duterte yung mga sinasabi ni Mima Alicia, o hindi matanggap ni Vice President Sara Duterte yung paliwanag niya o nito ni Mima Alicia sa mga Pilipino na nagbibigay linaw sa kanila para malaman ang katotohanan, ayun. Pinatahimik niya. Yan ang estilo ng mga Duterte dyan sa Davao. Kaya sa Davao, kahit mali, good pa rin. Kasi takot mamatay yung mga tao dyan. Takot ipatumba ng mga Duterte. Kaya kahit mali, nakikita nilang mali na, ayun, congressman pa rin nila, itong si Paulo Duterte. Di ba? Ganyan. Nasanay sila sa ganyan. Tingnan niyo si Paulo Duterte, nakitaan na lahat-lahat ng katarantaduhan, kahayupan, kababuyan. Congressman pa rin. Tama? Ngayon, Vice President Sara Duterte, tutumbukin ko na. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Mima Alicia. Dahil ikaw lang ang may sapat nakakayahan para magpapatay ng tao. Dahil likas na sa inyong mga Duterte ang pagiging mamamatay tao at magnanakaw. Tapos ngayon, kunyari, gagawa sila ng arte, kunyari, nakikiramay sila. Alam na namin yan, mga bulok na estilo ninyo. Kunyari, nakikiramay kayo, kunyari, ganito, nalulungkot kayo. Pero ang totoo, masayang masaya ka dahil inaakala mo na napatay mo na si Mima Alicia, wala ka ng problema. Isa lang ang masasabi ko sa iyo, Vice President Sara Duterte. Hindi porket pinatay mo o pinapatay mo si Mima Alicia, wala nang Mima Alicia na muling isisilang o uusbong para isiwalat ang katotohanan sa mga Pilipino. Baka inaakala mo na dahil pinapatay mo si Mima Alicia, hindi na kami magbablog, hindi na kami magsasalita para sabihin ko sa iyo, Vice President Sara Duterte. Sa ginawa mo kay Mima Alicia, mas lalo mo lang kaming pinatapang. Mas lalo mo lang pinalakas ang loob namin na magsiwalat ng katotohanan ng sa ganon, mapigilan na ang iyong kasamaan, ang iyong katarantaduhan, ang iyong kahayupan, ang iyong pagiging mamamatay tao. Hindi ka pa presidente niyan. Vice President ka pa lang na ini-impeach ngayon. Nagagawa mo na magpapatay ng mga taong gusto mo. Kaya nananawagan ako. Hindi ako dedirekta kay Rimulya. Kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na. Nakita mo naman ang ginawa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa vlogger. O sa isang vlogger na nagmamahal sa'yo, nagmamalasakit sa'yo, nakikipaglaban sa'yo. Ano ngayon ang gagawin mo? Ipakita mo sa amin kung anong magagawa mo para sa aming mga vlogger na nakikipaglaban para sa'yo. Ipakita mo sa amin, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para kahit papaano, masabi namin na hindi nasayang yung pagod namin, yung hirap namin. Hindi nasayang yung aming sakripisyo para sa'yo. Kung ako nga lang araw-araw. Kung hindi ko lang mahal ng pamilya ko, hindi ako aalis sa syudad, hindi ako aalis sa Kapatagan. Pero dahil sa mahal ko ang asawa at anak ko, nagtitiis ako sa kagubatan. Nagtitiis kami. Yung mga anak ko halos hindi na nakakapag-aral. Yung tirahan namin, mabuti pa yung tirahan ng isang mahirap na tao sa syudad. Kaya Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tulungan mo po kami. Kaming mga vloggers na tumutulong sa iyo at nakikipaglaban sa iyo. Ngayon, ang hiling ko lang po sa ating mga kababayan, hindi po tayo nanlilimos dito. Nakita nyo naman po, inuunti-unti na po kami. Iniisa-isa na kami ni Vice President Sara Duterte. Bukas makalawa, sa susunod na buwan, sa susunod na taon, sino pa?
Kaya sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga subscriber ko, sa totoo lang, need na need po namin o need na need ko o kailangan na kailangan ko ang tulong ninyo. Lalo na ngayon, araw-araw, minuto, yung pagbabanta sa buhay ko maging sa buhay ng aking pamilya ay mas gumagrabe. Kaya sana meron man lamang maawa, lalong-lalo na ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sana po, mahal na Pangulo, masilip mo kami, lalong-lalo na si Mima Alicia na namatay, na hanggang sa huli ay nakikipaglaban para sa katotohanan, para sa mga Pilipino at para sa iyo. Ngayon, bumalik tayo kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, sisiguraduhin ko sa iyo, Vice President Sara Duterte, sa ginawa mo kay Mima Alicia, kahit hindi magsalita ang mga Pilipino, kahit walang magsalita na ikaw mismo ang nagpapatay, kayo mismo ang nagpatahimik kay Mima Alicia, mas lalong liliit yung tsansa na magiging pangulo ka ng bansang ito. Dahil alam na ng buong Pilipinas kung sino lang ang may kakayahan na gumawa ng krimen na yan. O sino lang ang may kakayahang mag-utos na ipapatay si Mima Alicia. Naalala ko tuloy si Kaper Silapid. Dahil natatamaan araw-araw, lagi ng mga salita ni Kaper Silapid, itong kanyang ama. Pinapatay nila si Kaper Silapid. Sa tuwing may namamatay na mga kaalyado, kakampi, kaibigan, o mga vloggers na nakampi kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., walang ibang naaalala ang mga Pilipino, kundi yung pagkamatay ni Kaper Silapid. Na dahil lamang sinisiwalat at sinasabi ni Kaper Silapid ang katotohanan, maging yung kanyang iglesyang sungayan ay nakipagkaisa dito sa mga sungayang mga Duterte para ipatumba si Kaper Silapid na nagsasabi lamang ng katotohanan. Ngayon, Vice President Sara Duterte, tiyakin mo lang na hindi mahuhuli o makikita ng mga kapulisan o ng mga ahensya na may kapangyarihan para papanagutin yung bumaril o pumatay kay Mima Alicia. Dahil pag yan ay pumiyok at ikaw ay tinuro, sigurado na. Kaya muli, nananawagan tayo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ikaw ang may hawak ng mga ahensya. Ikaw may hawak ng NBI, ikaw may hawak ng mga kasundaluhan, ng mga kapulisan, gamitin mo ang iyong kapangyarihan para matapos na yung ginagawang panggugulo, pananakot o pagpatay ng mga Duterte sa bansang ito. Dahil kapag hindi mo pinutol yung mga sungay ng mga yan, marami pang mga Pilipino ang bibiktimahin ng mga yan. Kaya pakiusap ko din sa mga kaisa kong mga vlogger o mga vloggers, total, nilantad nyo na lang din naman yung mga pagmumukha ninyo. Mag-ingat kayo. Kabisado ng mga kalaban natin yung mga pagmumukha ninyo. Kaya mag-ingat kayo. Baka minamanmanan na rin kayo. Baka bukas makalawa kayo na ang susunod. Nag-ingat kayo kung maaari. Huwag kayong lalabas ng bahay ninyo. Dahil yan ang plano ni Vice President Sara Duterte, ang isa-isahin tayo. Nang sa ganun, hindi mapukaw o hindi magising sa katotohanan ng mga Pilipino dahil tayo ang tinik sa kanyang lalamunan, tayo ang tinik sa kanyang daan o harang sa kanyang daan para sa pangarap niyang maging Pangulo ng bansang ito. Kaya sa mga kasama ko mga vloggers, please ingat. Pinupuntarya na tayo. Iniisa-isa na tayo. Pero ganun pa man, bago matapos ang ating programang ito, ang aking sasabihin, ako'y nakikiramay. Wala kita mahihimo iton, pagbuot iton han hikatasan, han Ginoo. Na si Mima Alicia, kukuwao na gud
Ito natagna. Pero bisan pa man, amo ito na nahitabo ha iya. Nasayodak. Na kundili man mahatagan ha hustisya si Mima Alicia didiha kalibutan. Pag-abot had dito, hay katasan sa atubangan ha makagagaho matanan. Matatagaan hustisya si Mima Alicia. Pero naniniwala naman ako. Nagatuo ko. Labi na sa mga Kabisayaan. Nagatuo ko na tungod kay balo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kini si Mima Alicia, usa ka vlogger na nakigbatok laban kaniya, nagtuo ko na palihukon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iyang mga ahensya para sa pagsulbad ni ining panghitabua. Nasayod ko na. Kaya sa mga kababayan natin, ipagdasal po natin na sana mahuli agad at mapanagot yung pumatay dito po kay Mima Alicia. Kaya sa pamilya po ni Mima Alicia, nakikiramay po kami. Lalong-lalo na po ang buo kong pamilya sa nangyari po sa aming kapatid na si Mima Alicia. Kung saan ka man naroroon, kapatid, hayaan mo. Ako ang magsasalita para sa iyo. Alam ko maraming matatakot na vlogger. Dahil baka isunod sila, hindi nila matumbok. Ako ang bahala. Magsasalita ako ng katotohanan para sa iyo. Walang lipod-lipod, walang ano-anong preno. Alam naman natin kung sino talaga ang may kakayahan na magpapatay ng mga tao dito sa Pilipinas. Yung mga taong nasanay na magpapatay sa Mindanao, sa Davao, yung taong sanay na o nakapatay na ng mahigit 20,000 katao. Alam niyo na kung sino yun. Diba? Hindi nyo kayang tumbukin. Ako kaya kong tumbukin. Mga Duterte. Sila lang ang may kakayahan na magpapatay ng mga tao dahil sila ang likas na kriminal. Akala ninyo matatapos na ang lahat dahil pinatay ninyo si Mima Alicia? Diyan kayo nagkakamali, mga Duterte. Mas lalo nyo lang. Mas lalo nyo lang pinadumi ang pangalan ninyo at mas lalo nyo lang ipinakita sa mga Pilipino na mga hayop at kriminal kayo. Yun lang ang masasabi ko. Sumuli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.